Sorry, sabi ko, "Ano ba, anong meron akong dalang pagkain, anong masama nun?" Sabi ko. Eh, nakainom po siya, meron na po siyang sinasabi sa'kin na, "Alam mo," sabi ko, "wag na tayong mag-usap. Ayoko munang kausapin kita." Naririnig na po na ang mga bata po 'pag ganyan na po sila, ba't ganyan na po, TX. nagkukwarto na po sila para hindi na po nila ako marinig. Oo. Pero ang nangyari po, nagkasakitan na po kami, Oo. yung anak ko siya na, "Mama, mama, ano, dun ka muna anak, dun ka muna anak." Sabi ko, "Dun ka muna sa mga kuya mo." Yung gano'n. Tapos, "Okey lang si mami, mag-uusap lang kami." Sabi ko. Yeah. Ah, at yun nga, kami na lang dalawa. Pilit niya akong hinahadlok at akala ko nga sa pelikula lang yung nasira yung mga damit 'pag sa kakahadlok. So, na-experience Ako, niyo rin yun, ma'am? oo, na-experience ko yun. Tapos sabi niya, "Hindi ka aalis, walang aalis, dito ka lang." Yung ba hinihiga niya ako sa kama at pilit niya akong, "Dito ka matutulog." So sabi ko, pagod na pagod ako, masakit na yung katawan ko, pagod na po ako. Andun sabi ko sa sarili ko, "Dahil nakainom ka," sabi ko, "Kaya ko 'to," sabi ko, "Matutulog ka din." Mm. So hinintay ko po siyang makatulog at yung araw din yun, nung bandang madaling araw, kinuha ko lang ang cellphone ko, kinuha ko ang pitaka ko, nag-jacket ako, nagtsinelas ako, at lumabas na po ako. Hindi ko na po naisip na ang mga anak ko naiwan ko. Ang ginawa ko po, umalis po ako, sabi ko, "Wag po sana siyang magising dahil 'pag nagising siya, patay ako nito," sabi ko. So lumabas po ako at naghintay po ng tricycle at hindi ko po alam kung saan ako basta sabi ko, "Sana meron ng dumating na tricycle bago siya magising." So, nung madaling araw na yun, kumuha ako ng tricycle, ang dala ko po isang cellphone, isang pitaka dahil inisip ko baka kung meron nandoon po kasi ang ah, mga card ko. So, Yeah. at least meron akong gagamitin kung ilang araw akong wala. Oo. So, naisip ko, sabi ko, "Hindi ko alam saan ako pupunta." Sabi ko, naisip ko po yung isang kaibigan ko, pumunta po ako, naka-tricycle po ako dun sa gabi. Sabi ko, "Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo?" Sabi ko, Hindi ko alam." Sabi ko, "Pagod na ako, puwede bang makitulog man lang ng isang gabi sa inyo?" Sabi ko, Hindi kayo habang pumunta sa magulang niyo, ma'am? Or nasa Manila kayo o nasa Pampanga niyan? nasa Pampanga na po ako nung mga Ah, panahon na yun. pero hindi niyo naisip pumunta sa magulang dahil sa baka masundan ni ex? Ang naisip ko po, 'pag pupunta ako sa magulang ko, pauuwiin lang po ako at sasabihin na, Ah. pag-usapan niyo ng mabuti yung problema. Yung Yeah, yeah. paulit-ulit kong sinasabi na, bakit gusto ko ng kausap, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi niyo ba ako naririnig? Anak niyo ako, bakit niyo ako pilit na pinauuwi? Hindi na ako masaya doon, hindi yung pong gano'n. Oo. Sabi ko, ang akala nila dahil ako ang nagtatrabaho, ako yung, nagmamalaki ako sa asawa ko, hindi Yeah. po, hindi na ang yun nga po lagi wala po sila sa sitwasyon ko Yeah, para ako maintindihan. Ang ibig kong pong sabihin doon, bakit nila sinasabing nakakahiya, hindi Katoliko tayo, bakit gano'n? oo, oo. Katoliko, alam niyo, naintindihan niyo ba ako, yung pong gano'n? And then, fast forward po ulit, 'pag kinabukasan, sabi niya sabi ng kaibigan ko, "Pupunta tayo ng pulis, magpahinga ka muna, pupunta tayo ng pulis." Sabi ko, "Mag-report ka sa nangyari sa'yo." Sabi niya, "Okey." Sabi ko, "Eh, natatakot ako baka malaman niya na magpupulis ako." Sabi ko, ang sabi niya sa akin, eh, basta punta tayo ng pulis, hindi ko alam kung anong gagawin natin, basta magpunta tayo ng pulis, i-report natin ang nangyari." Yun po, nagpunta ako ng pulis at sinabihan ako na, "Ano po bang gusto niyong gawin, ma'am?" Oo. Sabi niya, "Gusto ko na pong mag-isa, pero ang mga anak ko, iniisip ko po yung anak ko, paano po ang mga anak ko?" Sabi ko, "Yung lalo na po ang bunso ko," sabi ko, "babae po siya." "Okey," sabi niya, "Ano bang gusto mong gawin?" Sabi niya. Hmm. "Gusto ko pong makuha yung anak ko, saan ka titira?" Sabi niya, "Yung pong tinitirahan po namin sa akin po yun, eh, sa parents ko po yun, so palagay ko sa akin yun. So gusto mo Siya ang umalis ang pumalit, oo. akin yun, so gusto mo Siya ang umalis ang pumalit, oo. siya umalis." Sabi niya, "Papaano po siya, saan po siya titira?" Sabi ko, Problema niyo hindi pa. mo na." Diyos ko. Yun nga po pinoproblema ko, saan ba siya? And then, "Oh, sige." Sinabihan po ako "Dadalhin po kita sa barangay niyo, Yeah. pero gagawan ko na po kayo ng statement na ganyan, kung gusto niyo po siyang i-eject, mangangailangan tayo ng tulong from barangay." So, fast forward po ulit, nagpunta po ako ng barangay at binigyan ako ng social worker. Doon po yung social worker na yun, doon ko po na kinausap po niya ako, kinausap niya po ako, "Meron ka namang nakausap sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga anak mo?" Sabi niya. "Wala po, nag-aalala na po ako sa kanila," sabi niya, "dahil tumakas lang po ako kagabi." Yun ang sabi ko. Oo. Okey, sinabihan po ako ng social worker dahil nakita po niya na may pasa pa naging, noticeable na yung pasa ko. Oo, So, yeah. Mm. ang sabi niya, "Okey, ganito ang gagawin natin, medical Medical legal."